Good morning guys, nandito tayo ngayon sa Martin River rest area dito sa Ontario. So ang biyahe natin papunta pa rin ng Quebec at ang oras ay 11:04 AM. So nag-break lang tayo dito at maglo-load check na rin or circle check. So tara, ikutin natin tong rest area kasi magandang pasyalan ito. Ito ang tinatambayan talaga ng mga buha biyahe. So yan, tara. Pasyal lang tayo. Pahinga. Ayan. Haba ng trip. So ito pa rin yung load natin. Ang load natin ay rebar steel. Papunta pa rin tayo ng Quebec, Port Bicancour. Pangarga sa barko kasi itong load natin. Siguro dadalhin sa ibang lugar para sa mining. Ayan, lakad-lakad lang tayo, stretching. Ayan, maraming dito, nagpapahinga. So papakita lang natin tong konting view. Dito may lake, pasyalan. Kita ko lang sa inyo yung kunting view. Maraming nagpipiknik din dito. Siguro pwede mag fishing dito kung may isda. Tingnan natin kung malinaw o malamig yung yung lake. Wala kayang buhaya dito. Ayan siya. Hindi natin alam kung may isda, pero kaya ganyan ang kulay niya kasi may mga damo sa ilalim. Ayan. Pero malinaw oh. Wala kayang dito, buhaya. Maganda yan. Syalan. So nga pala guys, paalala ko lang, may mga issue na naman. Araw-araw, alam mo naman tayo mga truckers, araw-araw maraming nangyayari sa kalsada. So sunod-sunod yung mga insidente na nangyayari ngayon. Paalala ko lang, especially sa mga kababayan ko, mga Pilipino, na mag-ingat tayo guys, maging aware tayo sa lahat ng nangyayari sa kalsada kasi sunod-sunod yung mga aksidente ngayon. May trend haba. Yung truck natin sunod-sunod yung aksidente ngayon. Puro may mga namatay. Kahapon may aksidente nangyari sa sa Highway 11, may nangyari, sarado maghapon yung highway. So may bumaliktad na truck. Then last day may nag U-turn na 53 trailer tulad ng mga ganyan. May nag U-turn na 53 trailer, tapos nagmula siya sa right lane. Nanggaling siya sa right lane tapos nag U-turn sa gitna ng highway. So alam nyo naman dito guys, napakatuloy ng mga sasakyan natin dito, mga kotse. Kahit truck, napakatuloy ng mga truck dito, tumatakbo ng 100 km/h. So maging aware tayo, hindi yung mag-U-turn, lalo't illegal ang U-turn ng ginagawa, iwasan natin yan. Wag natin gagawin yan. So hindi natin alam kung anong ginawa nung truck driver na yung, bakit siya nag U-turn. Pero maling-mali yung ginawa niya. Illegal na nga, mali pa ang pwesto niya. So
So yun ang wag na wag natin gagawin, lalong lalo na sa mga kababayan natin. Pag-isipan mabuti. Pag-isipan muna natin mabuti yung mga ginagawa natin, lalo na ganito kalalaki yung mga trailer or truck na dala natin. Dahil pag nag-U-turn tayo or hindi ganun tayo kabilis tumakbo, mabigat yung karga natin, kaya hindi tayo ganun kabilis makaikot agad. Tulad ng ginawa ng isang ibang lahi na yon na nag-U-turn siya, maling-mali talaga. So yung aksidente na yon ay tatlo ang patay ng van kasi nanggaling siya sa right lane tapos nag-U-turn siya, so kinain niya yung dalawang lane. Ito yung video, kung makikita nyo, ito yung video. Galing siya sa right lane, then nag-U-turn siya, so na-block niya yung dalawang lane kasi ano yun, parang divided highway siya. So hindi natin alam kung anong nakain nung isang driver na yung bakit siya nag-U-turn. Then yun na nga, sumalpok yung yung isang van dahil nga maling-mali talaga ang pwesto niya. So paalala ko lang, wag na wag natin gagawin yung ganong style dahil hindi tayo ganong kabilis makaikot or makatakbo. Unlike sa mga kotse, pwede natin bilisan mag-U-turn, pero yung truck hindi talaga natin kaya na mag-U-turn, lalo na loaded tayo. So kung may plano tayo na, kung naligaw tayo, may plano tayong bumalik, maghanap tayo ng mga tulay or U-turn slot talaga. Wag yung mag-U-turn tayo sa mga ganyan. So katulad nito, pwede tayong makabalik ng ganyan. Halimbawa ito malaki ang natin daan na pwede tayong maka-U-turn. Kumbaga maghanap tayo ng gantong spot. Wag yung sa kalsada lang na basta-basta na lang tayo mag-U-turn dahil ang mga sasakyan dito guys, minimum ang 90 km/h ang speed limit. Pero tumatakbo tayo halos, kahit nga mga truck tumatakbo ng 100 km/h. Kaya napakadelikado. Kung mag-U-turn man kayo, pag no choice na kayo talaga, siguraduhin yung nasa tamang posisyon kayo at clear yung highway or daan, yung walang parating. Kasi katulad nangyari na nga sa akin yan na wala akong nakitang sasakyan dahil sa loaded nga ako, mabagal ako, hindi ko inaasahan na may darating dahil matulin nga ang mga truck dito, truck or kotse matulin. So naabutan ako dahil ang karga ko mabigat nga, coil ganon, so hindi tayo talaga makaarangkada ng mabilis. So kaya yun nga, paalala ko, mag-ingat lang tayo, pag-isipan mabuti yung mga gagawin natin dahil commercial vehicle tayo. Okay, so let's go, tatakbo na tayo at second day natin to mula nag-reset. Bali bukas may 2 days pa tayong biyahe para makapag-deliver tayo sa Quebec. Okay, so tara, let's go. Clear. Hazard.
Good morning guys, today is Wednesday, so nandito tayo sa Trenton, Ontario at pipick up tayo dito sa electro cables. So kakarga tayo ng cable reels guys na ganyang kalalaki, 6 na piraso niyan. So yan, nakaprepare tayo, magsisimula tayo sa sentro ng trailer. Ito ang pinakasentro ng trailer, so dyan tayo magsisimula para ma-manage natin yung timbang ng karga natin dahil nasa 11,000 daw mahigit, so almost 12,000 pounds each. So ay 6 na piraso yan, so almost 70,000 pounds. So ikinalat ko lang, umpisa natin sa sentro para ma-manage natin yung timbang. So pumasok tayo dito guys, paatras. So nagmula tayo dito, krinos ko yung kalsada doon, yung busy na kalsada na yon. Krinos ko, tapos sumatras ako papunta dito, all the way papunta dito. Kasi wala nang maiikutan dahil puro na sir, yung reel na empty. So ganyan. So matras tayo dito. Ayan siya. So sa mga kasama ko na pupunta dito, ganyan guys ang papunta dito. Ang gagawin nyo, paatras, papasok dito sa loob ng compound nila. Dahil wala na talagang maiikutan. So prepare ko na yung first trailer natin, mamaya naman yung sa pop trailer. So 6 na piraso yan. Titingnan, papakita ko sa inyo guys yung kung paano ko siya sinecure at minanage yung timbang. Okay, so itong una nating nilagyan ko kagad ng strap dahil atras sa bante ang pagkarga natin dito guys. Yan, sukatin natin sa kalahati. Start on foot sa kalahati. Ang sentro niya so 1 foot. Atras natin ng konti. Make sure nyo yung guys, itong tawag nito coil bank, sentro sa dito. Kaya in-adjust ko ito siya, in-adjust ko to na para maging sentro sa niya, sa reel niya, yung coil bank. Okay, yan. So kung makikita nyo yung coil bank ko, nilagay ko dito sa bakal para sentro siya. Yan dito. Oops. Then senyasan natin sila. Alalayan natin siya guys na hindi siya magbanggaan, hindi babangga yung reel dito sa kabila.
Okay. More. Up. My reel is not straight. Can you back up, turn left? Yeah. Okay, more. Up. Straight. Okay. Up. Okay, good. Down. Perfect. Fork like that. Nope. No, put like this first. Okay. Down a little bit. Okay, back up. Okay. Batuhan natin ng strap, guys. Wow. Kahit tabingi siya, okay yan dahil support lang to, dagdag support. Yan. Kasi gagalawin natin, mamaya na natin kadinahan to. Strapan muna dahil atras abanti pa tayo. So guys, tapos tayo magkarga. So mayroon na tayong 6 na reels. So ayan, 6, malalaki. Make sure nyo lang guys, bago natin galawin yung truck, lagyan natin ng strap. Kasi kada karga, gagalaw, atras abanti tayo. So strapan natin, ano tayo lagi, safety first tayo lagi. Mahirap na doon pa tayo magsisi kung may nangyari na, di ba? So ayan, doon tayo mag-secure sa unahan. Kaya nilagyan ko muna ng tag-isang strap. So every reel ay mayroon 2 kadena. So kasi 12 lang yung kadena natin, kaya tagdadalawa lang talaga yan. So support natin yung strap kasi ano naman yan, 2,450 kg ang capacity ng kada strap. So okay na okay tayo, all goods na all goods tayo. Pero ano lang naman yan, dagdag securement natin bukod pa sa kadena kasi kada reels ay 2 kadena. So tara, abanti tayo at umpisa na natin magkadena. Let's go. So ito nga pala pinagbackupan natin guys. Galing tayo doon sa kabila kasi akala ko doon. So mabanti ako doon tapos pa diretso. Tama lang ang ginawa ko dahil ako cross tayo sa kalsada din backup. Dahil hindi kasi yung Super B dyan sa driveway lang nila. Kailangan talaga mag-cross pa tayo doon sa highway or sa kalsada bago tayo atras dito. So yun lang ang atrasan natin. Wala nang ikutan doon kasi sa likod eh. Wala na. So dito lang tayo sa gilid. Huwag daw natin tapakan tong damo. So yun, napinahan ko lang yung damo. Dito na tayo mag-secure. Kasi baka may dumating na ibang tracking eh, hindi tayo maistorbo dahil matagal mag-secure, di ba Ken? Matagal mag-secure eh. Okay ka lang Ken, mag-secure muna tayo dahil abutan tayo ng ulan, no? Tara, let's go! Yeah, yeah, Filipino Truckers Pro. Laging handa, higing pogi ang takbo. Let's go! Ako si Jesse, steady
lang sa biyahe, laging alert kahit gaano kalayong city. Hindi lang trabaho to, estilo ng buhay. Tiwala, respeto, yan ang aking alay. Kasama ko sa truck, dasal, kape at plano. Tuloy lang kahit mag-isa minsan sa kalsada ko. Tuloy lang ang biyahe, takbong bogi lang kahit saan okay. So guys, tinira muna natin tong tatlo dito sa pop trailer bago ko umpisahan ito kasi baka maabutan tayo ng ulan. Yun ang di ba? Kahit malamig ang panahon, pinagpapawisan tayo. At make sure guys, lagyan nyo ng bungee itong ganito. Tsaka siguraduhin na hindi tatamaan itong mga wire na to, ha. Kasi yan, sensitive. So kailangan hindi gagasgas ito. Ito nadumihan lang, pero hindi nagasgasan. So lagyan natin siya ng bungee, ha. Ayan. At siguraduhin nyo rin lagi pag sinabit ito, pag hinigpitan nyo, check nyo rin sa kabila na hindi siya nag-loose ba or hindi tumama yung pagkasabit. Lagi nyo habang hinihigpitan nyo, check nyo doon sa kabila kung okay pa ba ang pagkasabit. So yan, lagyan natin ito ng mga bungee, itong mga nakalawit na to. Yan yung mga kadena na yan. Yan. Tapos meron pa akong ginawa kasi wala silang panungkit, wala silang pang suot ng ganyan. So nakakita ako ng tubo, may nakita akong tubo. Sabi nila baka pwede, sabi ko baka pwede gamitin ng pang sundot yan doon kasi hindi natin masusuot yung kadena kung walang panungkit. So kumuha ako ng tubo at nag-improvise ako, nilagyan ko ng ganito. Kumuha ako ng kapirasong bakal, pinasok ko dyan, tornilyo to na walang thread, pinasok ko dyan. Then pinitpit ko siya dahil kung tubo lang hindi makakasabit dyan yung hook ng kadena natin. So inanuhan ko talaga siya ng kabilya. Ayan, may kabilya siya. Then pinitpit ko yan, pinitpit ko. Ayan, so hindi na siya mahugot. So yan, sa mga pipick up dito or pipick up na mga kasamahan or ibang tracking man, meron na magagamit nito na pang suot doon sa butas. So ilalagay ko yan doon malapit sa loading area. Ito ilalagay ko para kung sino mang magpipick up dito ay may magagamit silang panungkit ng kadena. So ayan, nakatatlo na tayo. Tatapusin na natin tong another 3 reels na karga natin. Okay ka lang, Ken, ha? Okay ka lang? Habang maambon pa lang. So yan, ayan ang finished product natin. Then pag higpitan na natin, nalagyan ng kadena, higpitan natin ulit itong strap kasi nagpress na to, lumwag ng konti. So ito yung coil bank guys, itong coil bank, sakto yan sa reel natin. Ayan, sakto yan. Mabasag man ito, hindi pa rin siya bibigay kasi nakatapat yung coil bank natin sa reel. Ayan siya, tinapat ko talaga, di ba? So yun, ganun din yan. Ayan. Kumbaga dinipa-dipa ko, sinukat ko kung hanggang saan kalapad yung para yung coil bank tatapat ko talaga mismo doon sa reel niya. So ganun lang guys, ha. Tapusin muna natin to at tirahin natin, baka tirahin pa ng iba. Alright. So yun guys, tapos na tayo mag-secure. Hindi tayo nabutan ng ulan. Ayan. Pero ang sarap ng feeling dahil pawis na pawis, exercise na naman tayo. So ito yung finished product natin. Hinigpitan ko na yung mga strap, dinoble check yung mga kadena kung okay ang pagkasabit. So ito siya. Filipino Truckers Pro. Truck mo, bogi lang palagi, kaisan man. Let's go! Pag umandar ang truck, lahat buo ang loob. Diretso ang tingin kahit magdamag ang load. Ayusin ang kalsada, hindi ang shortcut. Sa trabaho ko, bawal ang sablay at tapal. Sa likod ng manibela, ako ang diskarte. Tahimik pero sigurado ang galaw sa parte. Laging malinis, laging maayos. Ganyan ako, kahit simple laging ayos. Kahit malayo, tuloy lang. Walang arte, trabaho'y tuloy.
kalabong pogi lang. Diretso ang tingin kahit minsan madulas. Pogi lang. Pag may problema, hindi umiiwas. Pogi lang. Filipino Truckers Pro, trabaho'y patas. Kung kasama mo ako, relax ka na tol. Tara guys, let's go. Itong load natin, dadalhin natin muna sa yard. Nakapag-visa tayo, ready to go na tayo. Tara, let's go. Lalim. Head north on Sydney Street, County Road 4, toward Hamilton Road, County Road 22. Doon tayo sa traffic light lumabas. Tayo labas. Pero guys, dito muna tayo magre-report dyan. Magre-report muna. Sila magbibigay ng instruction kung saan pupunta. Dyan yung tabi ng mga truck na yan. Park muna kayo dyan sa loob. In 400 meters, turn right onto Reed Street. In 600 meters, use the right lane to take the Ontario 401 West ramp to Toronto. Ang baba ng tulay oh. Alam mo, sasayad tayo dito eh. Pero gitna lang tayo. Ang kulit eh. Pwede naman taasan kasi sa paggawa eh.
dito sa Toronto, ganito ang lagay ng traffic. Pag ganito ka traffic na, ibig sabihin nasa Toronto ka na. Pero ang traffic naman dito moving.